العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين والسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sa lahat po ng aming mga kapatid at mga kaibigan na nalaabot po sa palatuntunan na ito, ay binabati po namin kayo no sumain niyo po nawa ang kapayapaan at dakilang habag at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At binabati ko rin po ang ating mga kaibigan na hindi pa kaanyo sa pananampalatayang Islam na maligayang panonood po. Muli po, ito po ang programang Ang Tuwid na Landas na hinahandog po sa inyo po ng Sirat al-Mustaqim Dawah Center at hinahandog po sa inyo po ng Masjid Al-Burhan. Mga kapatid, ang programa pong ito ay isang programa na tumatalakay mula sa mga iba't ibang issue ng usaping pananampalataya na ipinupukol laban sa Islam na handa pong sumagot sa kahit anumang oras ang programang ito sa abot po ng makakaya po natin mga kapatid. Inshallah mga kapatid, kung kayo man po ay mayroong mga katanungan, ay maaari po kayong makapagpadala sa naipiramis@gmail.com at sa mardalindasan@yahoo.com. At sa biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kapahintulutan, inshallah ito po ay aming sasagutin. At ngayon po mga kapatid, ito po ang inyong lingkod na si Brother Abdul Wahid Manino at makakasama din po natin sa oras po nito ang ating kapatid po na si Brother Rashid Indasan. Kapatid? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Alam po ninyo mga kababayan, ngayon po ay alas 2 na ng madaling araw. Ngunit pinagtatyagaan ho namin ito sa aming simpleng lugar. Gusto po namin ipakilala sa inyo, ito po ang roof deck, ang rooftop, ang third floor po ng Masjid Al-Burhan. Hindi pa ho tapos pero nagagamit na ho namin. At yan po ang nais namin ipaalam sa inyo. Kaya ito pong gagawin po namin, namnamin na lang po ninyo yung substance, yung inyo pong maririnig sa amin. Ano po? Sapagkat hindi ho hadlang ano paman, kami po ay magpapatuloy hanggat kami po ay binibigyan ni Allah ng kapahintulutan, sapagkat ang mga bagay na ito ay sa ikalulugod niya. At ngayon, para mapaglingkuran natin ang ating mga kapatid na nakapanonood nito sa YouTube, ano ba ang ating paksa ngayon? Well, unang-una sa lahat, Brother Rashid, no, ang ating paksa ay gaano nga ba katotoo yung sinasabi ng iba na si Kristo daw ay Diyos o si Jesus Christ o si Isa alayhi salam sa ating mga Muslim. Pero bago natin puntahan yung sinasabi ng Biblia kung totoo nga ba na si Kristo ay Diyos, ay puntahan muna natin yung sinasabi ng Quran. Ano nga ba ang pananaw o ang paniniwala nating mga Muslim patungkol kay Isa alayhi salam o patungkol kay Jesus Christ? Ano nga ba yung pinapakilala at sino ba siya sa loob ng banal na Quran? Ano yung pinapakilala niya ayon sa Quranic facts na ating pinanghawakan? Maganda ang ating paksa, no? Linawin ko lang, no, yung salitang si Jesus ba ay Diyos? Oo. Kasi alam lang po ninyo, naglipa ng iba't ibang doktrina Sa loob ng sa Kristyanismo. loob ng Kristyanismo patungkol mismo kay Kristo. Kasi ang ibang paniniwala, pag sinabi mong si Jesus ay Diyos, o isa sa mga Diyos, may mga ganyang paniniwala, si Kristo pala, isa lang sa mga Diyos. Oo. Na Diyos, maraming Diyos. Totoo yan. O kaya, Diyos na meron mas mataas sa Kanya. Ang iba naman, pag sinabing si Jesus ang Diyos, isa lang ang Diyos. Yes. Wala nang iba. Kaya yung salitang si Jesus ay Diyos, parang nakatiwangwang pa kung tutuusin. Siya lang ba talagang tangi, bukod tanging Diyos, wala nang iba? O maliban sa Kanya, meron pa? O kaya, katulad ng paniniwala ng Trinity, na naman, again, mga Trinitarian. na ito pala, bagamat siya ay Diyos, at ang Ama ay Diyos, at ang Espiritu ay Diyos, hindi raw sila tatlong Diyos, ngunit isang Diyos. I understand, meron tayong, para sa kapakanan ng ating mga Televiewers. taga-subaybay, Oo. merong tatlong arguments na Ginagamit sila. ginagamit sila, no? Focus natin. Pero
Unahin natin ang Quran, siyempre. Quran muna tayo. Para bago maging malinaw. Oo. Kung Quran ang pagbabasihan, wala na sanang problema eh. Maliwanag talaga. ang Maliwanag Quran. na. Mas maganda, palibasa si Jesus ang ating paksa. Itanungin natin si Jesus ayon sa Quran. Kung ano pagpapakilala niya sa kanyang sarili. Kung sino ba siya. Kung sino ba siya. Yes. Dito po sa isang sura, ito po'y matatagpuan po natin sa Surah Maryam, chapter 19 po ito. Ang banal na Quran at ang aya po ay 30. Ang sabi po ni Nabi Isa alayhi salatu wassalam, quoted sa Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala inni Abdullah. Tunay na ako ay alipin ni Allah. Alipin siya ni Allah. Maliwanag pa lang sinasabi ng Quran. Tapos sinabi niya pa, pagkatapos ng sabihin, magpakilala na siya alipin ni Allah, at atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Katotohanan, ako ay alipin ni Allah. Binigyan niya ako ng kasulatan. He has given me the scriptures and made me a prophet at ginawa niyang propeta. Malinaw, alipin siya ni Allah, siya'y propeta. Sino nagpakilala? Si Kristo mismo, ayon sa Quran. Kumbaga, ibig sabihin, kapatid na Rashid, kung pag-uusapan sa ating mga Muslim, wala nang pagtatalo sa tunay na likas na kalagayan ni Kristo. Sapagkat ang stand natin, sang-ayon sa kanyang pahayag sa Quran, siya'y alipin ni Allah, siya ay propeta at binigyan ng kasulatan. Tama ba, kapatid na Tama, kasi Rashid? alam mo, ang Quran kasi nagpapakilala na ang lahat naman ng bagay maliban pa kay Allah ay alipin niya. Oo. Ang lahat ng nilalang tinatawag yung alipin. In fact, bawal nga sa mga sugo ng Diyos. Kasama, of course, ang propeta Oo. o ang mga rasul, ng mga anbiya, na sila'y magpakilala na Diyos. Sapagkat Yes. ang sabi, dito po sa una-una, malinaw ang aral ng Quran, ang turo ng Quran. Oo. Innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illa huwa. Na ang sabi, your ilah, ang inyong Diyos, ay si Allah lamang. Your God is only Allah. La ilaha illa huwa. Walang Diyos, walang dapat sambahin maliban sa Kanya. Malinaw ang turo ng Quran. Yes. Kaya, palibasa, siya ang nagsugo sa mga propeta kasama si Propeta Jesus. Nagpakilala si Propeta Jesus na siya'y propeta. Propeta. Pinagbawalan sila ng ganito. Bawal sa kanila ang ganito, Brother Abdullah. No? Ano yung pinagbawal sa kanila? Na kung ano yung turo sa kanila, yun lang ituturo nila. Bawal sa kanila na sila'y magpakilala pa ng higit pa sa pagiging sugo. Sapagkat yan ay bilin sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang sabi dito, if any of them should say, وَمَنْ يَقُولْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَزِّهِ جَهَنَّمْ. And if any of them should say, verily, I am an ilah, at kung meron man sa kanilang magsabi, ako'y Diyos, maliban pa kay Allah, ako'y Diyos, sambahin niyo ako, such a one, we should recompense with hell. Siya, ang kanyang kasasadlakan ay apoy ng impyerno. Bawal sa sugo na sila'y magpakilala na sila'y Diyos, maliban pa kay Allah. Sapagkat ang turo nila ay isa lang ang dapat sambahin. Sabi nga dito sa Surah Al-Anbiya, chapter 21, and we did not send any messenger before you. Hindi kami nagpadala ng sugo bago pa man sa iyo, O Muhammad, sabi ni Allah. But we revealed to him, La ilaha illa ana. Ngunit ang aming ipinahayag sa kanila, mga sugo, walang Diyos, walang dapat sambahin kundi ako. Yun ang turo sa kanila. Kumbaga, kapatid na Rashid, naipaglingkod na natin yan ang ating unang episode. Yes. Na ibig sabihin na si Allah lamang talaga ang karapat-dapat sambahin. So, ibig sabihin pala, napakaliwanag yung aral
ng paninindigan nating mga Muslim na kahit kailanman ang isang sugo ay hindi maaaring magpakilala na siya ay Diyos o kagaya man lang ng Diyos. Tama ba o kapatid na Rashid? Tama, kasi ang kainat nun, pag ginawa nila yon, sila ay mapupunta sa impyerno. Ayun ang maliwanag doon. At isa pa, no, malinaw sa Quran, si Kristo ay nalintulad lang kay Adan. Oo. Kung paano siyang ginawa, paano ginawa ng Diyos si Adan. Na? Basahin natin. Ito yung mababasa natin sa Surah Al-Imran, chapter 3, verse 59. Ang sabi ko dito, verily the likeness of Jesus before Allah is the likeness of Adam. He created him from dust. Then he said to him, kun payakun, be, and he was. Ang kalintulad ni Jesus, para kay Allah, Oo. ay katulad lamang siya ni Adan. Si Adan, ginawa po ni Allah, niyang Diyos, from dust, sa alabok, Sa alabok. at binanggit yung sinasabing kun payakun, maging at naging. So, ganun lang yung command word ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inaalintulad lang niya si Jesus Christ when it comes to nature, Oo. when it comes to His essence, katalagahan. Magkatulad lang sila ni Adan. In other words, tao sila. Pareho. Ayun. At tulad din natin, hindi sila higit sa pagkatao. Pagiging tao. So, Pero- malinaw sa Quran. Wala nang pagtatalo sa Quran. Pero ang pagkakaiba lang, tayo yung mga tao, pero ang pagkakaiba lang, si Isa alayhi salam, si Jesus Christ, ay isang ambya na isinugo ni Allah Isa sa subhanahu mga wa ta'ala. nabi, yes. Oo, isa sa mga nabi. Sa propeta siya. Oo. Kumbaga, Katungkulan, yes. Oo, May katungkulan katungkulan. siya. Pero yung nature katalagahan, hindi katulad natin. Parehas lang natin. Tao lang siya. Tao. Kaya kung sinabing tao lang, hindi siya Diyos. Totoo yun. Kasi baka isabihin iba, tinitechnical natin, ba't sinasabing tao lang? Ibig sabihin ng tao lang, hindi siya Diyos. Totoo yun. Sa kanyang naturalesa, sa kanyang katalagahan, hindi siya Diyos. Kumpara naman tayo, kumpara naman sa Diyos. Talagang, sino ba tayo kumpara sa Diyos? Oo. Ganun din si Jesus Christ. Kumbaga, Malinaw sa Quran kung anong katalagahan ni Jesus Christ, ano ang kanyang tunay na kalagayan. kalagayan at ano ang kanyang trabaho o anong kanyang katungkulan sa lupa, Oo. sa mundong ito. Kumbaga, masasabi natin, Brother Rashid Inasal, para lang sa kapakanan ng ating mga nakikinig na mga viewers, wala tayong sinasabing pagkakilala o gamitin na natin yung terminolohiyang Christology o pag-aaral patungkol sa buhay ni Yeso Cristo. Wala tayong sinasabi na siya ay merong halong divinity kagaya ng paniniwala ng iba. Kundi ang stand lang natin bilang isang mga Muslim, siya ay tao na kagaya natin, pero ang pagkakaiba, siya ay propeta na binigyan ng kasulatan at alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yes. Well, ang kagandahan sa Islam, kasi nahalata ko sa Christianity, Oo. unang-una para establish nilang kanilang major doctrine. Major doctrine. Ano sila ginagamit lang nila ay hints. Mm. Pag sinabing hints, parang clue lang. Mm. Si pantaha. Tapos gumagamit din sila ng circumstantial evidence, kumbaga, sa isang kaso. Oo. No? Hindi absolute truth. Ha? Mabasa ng talata. Ha? Ang sabi, ako at ang Ama isa. Ba? Diyos Sila siya, na. sapagkat isa siya. Tapos, Ganun ang paliwanag nila. Oo. Kaya, sa atin wala tayong ganun kasi ang tinuturo ng Quranil Karim sa atin, direct truth, walang ambiguity, hindi ka magkakaroon hindi ka mapupunta sa dilema. Oo. Talagang kumbaga hindi magra-rise ang theology rito, mangingibabaw ang invented formula o dogma ng isang tao. Oo. At yan ay mapapatunayan natin sa babanggitin nating mga paksa. I Oo. understand, meron tayong tatlo na Natatalakay. sasagutin, tatalakayin natin na malimit na gamitin ng kaibay nating pananampalataya, lalo na yung mga proponents of Jesus is God, Oo. para patunayan nila si Kristo base sa Bible. Mm. So, Ngayon, simulan na natin. Well, unang-una sa lahat, kapatid na Rashid, no? Sapagkat nasimulan na nga natin kung ano nga ba ang paniniwala nating mga Muslim patungkol kay Isa alayhi salam, maliwanag ang pahayag ng Quran, mga kapatid at mga kababayan, na siya po ay isang alipin lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala, isang propeta na pinagkalooban po ng kasulatan. Ngayon, subalit, gumagamit po ang ating mga ibang kababayan, Brother Rashid, yes.
na sinasabi daw nila, o sabihin na natin yung argument of analogy, na sinasabi daw nila na kung ang Diyos ay manlilikha ng langit at lupa, ay meron silang talata na inuugnay dito para patunayan na si Kristo ay naglikha nga ng langit at ang lupa. Halimbawa, nais kong basahin sa iyo yung sasaling dito sa The Living Bible sa Juan 1:1. Ganito po ang ating mababasa. Before anything else exists, there was Christ with God. He has always been alive and He Himself God. He created everything. There is nothing exists that He did make. So, ginagamit to ng mga sabihin natin mga proponents is either oneness modalism o Trinitarian. Yes. Ginagamit nila ito para patunayan na si Kristo ay tekaan niya ay Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ano ang sagot natin patungkol sa isyong ito sa Juan 1:1? Okay. Bago yan, no? Gusto nating ipaalala na meron tayong tatlong papaksain Oo. na may kinalaman sa ginagamit ng ilan na para patunayan si Kristo ay Diyos daw. Oh, Diyos daw. Una, yung argument of worship na tinatawag nila. Argument of Creatorship. na siya ay manladalang. Manlalalang. Tapos, yung argument of Pre-existence. at saka argument of worship. Worship. So, doon tayo. Magandang tanong mo sapagkat ginagamit yan. I understand. Ano ba yung salin na ginamit mo? Well, ang salin na Kakaiba ginamit kasi yan, natin is the Kakaiba Living siya. Bible. Una, ang sagot ko dyan ito. Ito po. Ito yung challenge po ito sa mga makapakikinig. Una, alam mo ninyo kung inyo pong magsasagawa ng malalim-lalim na research. Yung John chapter 1 verse 1 ay yan po'y nagawa na wala pa man si Jesus. Oo. Sapagkat yan po, ang author niyan ay si Philo. Ano? Yan po ay challenge po ni Karasityan. Bago pa man magkaroon ng Biblia, yung tinatawag na John, meron existing na po yan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yan po ay matagal nang existing. Wala pa man si Kristo. Oo. So, tanungin po ninyo kami susunod, baka may gusto humingi ng ebidensya. Yes. Yan po isa sa mga daw to. Pangalawa, ang author po ng John, unknown eh. Hindi naman talaga si John ang may author niyan. Oo. May halong, siguro gagamit ako ng panloloko, panlililang eh. Bakit nilagay mo dyan? Hindi naman pala si John ang mayakda. Oo. Tapos sasabihin mo, ito'y galing sa Diyos. Saka, Pangatlo, basahin mo ulit ang binasa mo kanina. basahin natin po. Ito kasi paraphrase translation ito eh. Oo. Hindi naman to direct translation eh. Meron tayong ibang salin din. Tingnan nyo, ano pong magiging dilemma? By the way, ito palastan natin. Yung pong ginagamit ng ilan na i-consider natin argument of analogy. In other words, hinahalin tulad nila. Para bang ganito? Patulad na example na binibigay natin kanina. Halimbawa, may isang argument o statement. Oo. Ang mga Hapon ay marunong ng karate. Latin. Si Brother Knight ay karatista. Therefore, si Brother Knight ay Hapon. Maling Mali po. Mali po. Ganon po ang nakikita natin dyan. Oo. At yan po ay mapapatunayan natin. Ngayon, basahin mo ulit. Sabi dito, Anong salin yan? Anong version The yan? Living Bible. The Living Bible po. Kakaiba ho. Pakinggan nyo. Sabi dito, before anything else exists, there was Christ with God. O, kita nyo? Dali lang. Lalo na sa mga proponents of Trinitarian. Oo. O Trinity. Dilemma to. Akala ko ba pag sinabing Diyos, binubuo ng tatlo? Pag sinabi mong Diyos, automatic, binubuo yan ng tatlo. Ganyan ang nakalabang ko eh. Automatic, Father, Son, and Holy Spirit. Bakit dito binasa mo? Before, ulitin mo. Sabi dito, before anything else Bago pa exists, man ang lahat ng bagay na umiral, there was Christ with God. mayroong Kristo na kasama ng Diyos. Magkaiba yung Kristo sa Diyos eh. Oo. Akala ko ba,
bahagi siya ng persona. Oo. Tatlong persona na bumubuo ng isang Diyos. Eh dito magkahiwalay eh. Ngayon, tuloy natin ang basa. Sige. He has always been alive and He Himself God. Oh, tapos, yung pala, itong si Kristo, noon pa man, kasama daw ang Diyos. Eh tapos, lumalabas, siya mismo ay Diyos din. O, di lalabas, ilan na ang Diyos ngayon? Kasi pag sinali natin to sa Tagalog, before anything else exists, bago pa Umiral ang lahat, meron ng tinatawag na Kristo na kasama ng Diyos. Yo. At siya'y nananatiling buhay, at siya'y sa sarili niya ay Diyos. Oh, Diyos din pala. Tapos yung kasama niya, Diyos din, o di Oo. dalawa silang Diyos ngayon. Eh, ang problema, itatanggi nila. Kahit to. anong kalikot gawin mo dyan, ganun natin nakikita yan eh. Tapos tuloy mo. Tapos dito, He created everything. Siya pala lumikha ng lahat ng bagay. Eh ano pa nilikha ng Ama? Oo. Nung Diyos na kasama niya. Pakita nyo, napupunta sa dilema, Totoo yun. napupunta sa dilema. Yung talatang Oh, ito. ay paano to? Kung siya talaga ang lumikha ng lahat ng bagay, ano ang dilema rito? Eh ba, ano pa nilikha nung sinasabing kasama niyang Diyos? At ano pang nilikha ng Ama? Totoo. Lalabas, wala. Eh kaya lang, hindi ganun ang mababasa natin eh. Pakinggan mo. Ito nabasa na natin, ibahagi na natin sa ating mga kababayan. Sa Isaiah 44, ang talata po ay 24. 24. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang iyong manunubos, at nag-anyo sa iyo mula sa sinapupunan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay, na mag-isang nagladlad ng mga langit, na naglatag ng lupa. Sinong kasama ko? Wala siyang kasama sa paglalang. Ibig sabihin, rhetorical. Oo, mali. Unang-una, sinadya talagang ang salin natin. Pinairal niya, inilitaw niya ang kanyang theology. Oo. Yan ang hirap sa mga paraphrase. Lumalabas na yung lumalabas. theology ng talata. Yes. Kaya, magkagayon pa man, hindi reliable yung John chapter 1 verse 1 para patunayan mo sa akin na si Kristo ay Diyos. At tapos pipilitin mong iisa lang ang Diyos. Sapagkat si Kristo lalabas kung siya yung logos, kung siya yung verbo, aba may kasama siya. Oo. Dito sa aking salin na Tagalog. Ito, tinan mo. Basahin natin. Sa John chapter 1 verse 1. Oo. At maniwala po kayo, i-research nyo kung sino po ang mayakda ng John chapter 1 verse 1. In fact, may Bible tayo, hindi lang natin dala ngayon. Ito po'y prologue. Hindi kasama sa talagang original. Pag sinabing prologue, introduction lang ho ito. At saka meron din tayong katibayan. Halimbawa, bibigay na natin yung katibayan na yung sa aklat ni John Paul II, yung Deus Domini. Yes. Hayagan niyang inamin na ang Juan 1:1 ay prologue din. Yes. Pangalawa, sa aklat din ng The New Jerome Bible Commentary, meron tayo niyan dito. Hayagan din na inamin na ang ibig sabihin din nun, prologue din. At maging sa ibang salin ng Bibliyang Katoliko, halimbawa na New American Bible Edition, hayagan din inamin din nila sa komentaryo nila na ito'y prologue. Yes. Pag sinabing prologue, introduction. Introduction. Oo. Eh, sino nagbigay ng introduction na yun? Ayun ang malaking tanong. Yun po. Okay. Dito, sa salin na meron ako. Oo. Sa simula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Parang ganito. Tingnan mo ha. Gagamit tayo ng papel. Oo. Isa-isa Tapos, natin. bago muna gamitin yung Yes. papel, merong ding saging tayo din babasahin dito sa ang salita ng buhay. Sa pasimula pa'y naroon na si Kristong salita. Siya'y kasama ng Diyos at siya ay Diyos. Go. Nang pasimula, Ay naroon na si Kristong salita. salita. Oo. Pagkatapos, yung tong salita, Siya'y kasama ng Diyos kasama ng Diyos. at siya ay Diyos. Ito, kasama ng Diyos. Oo. Yung salita, kasama ng Diyos. Diyos. Pagkatapos ito raw salita ay Diyos. Diyos. Nang pasimula ay salita o ang Oo. verbo. At ang salitang ito kasama niya ang Diyos. Dito pa lang, nagtataka na ako eh. Giba na rito yung Trinity. Totoo yun. Pag sinabi bang, kasi sabi ng mga Trinitarian, pag sinabing Diyos, binubuo ng tatlo eh. Eh sino itong kasama ni Kristo na Diyos? Lalabas hindi siya kasama sa Diyos. Ngayon, ang ginawa ngayon, itong verbo, kasama niya ang Diyos. Pagkatapos, ito palang salita o verbo, ay Diyos din. Ilan ngayon Diyos to?
Ay, Diyos dalawa. tsaka Diyos. Huwag mong piliting isa to. Oo. Huwag mong piliting isa. Yes. Magkasama, kaya nga magkasama eh. Kumbaga masasabi natin sa ating mga televiewers na nakikinig ngayon, ito ang isang pinakamalaking dilema ng mga oneness at Trinitarian. Yes. Maliban na lang talaga sa mga politismo. Maliban na lang kay Ingkong dahil sa kanya marami talaga ang Diyos eh. Huwag muna natin pag-usapan yun. Oo, wag Meron natin. tayong particular na paksa para sa kanya. Oo, may particular tayo na paksa dyan. Ibig sabihin natin mga kapatid, mga kaibigan, siguro kung inyong papansinin, sasabihin nila na baka sabihin ng ating mga kaibigan o mga kaiba yung mga mangangaro sa Kristyanismo ay parang napakababaw ng anya ng ating paliwanag. Pero bakit hindi niya subukan tutulan itong paliwanag natin? Yes. Kasi unang-una sa lahat pinaliwanag natin ang talata ayon sa grammar nito. Kumbaga gumamit tayo ng sabihin nating mga layman terms na syntax na pinahayag natin na ang criticism natin sa talatang ito na kung talagang isa ang Diyos na binubuo ng tatlo, bakit dalawa ang sinasabi sa Juan 1:1? Oo. At saka merong yung salitang Diyos ay Oo. nakahiwalay kay Kristo. Oo, nakahiwalay kay Akala Kristo. ko ba si Kristo binubuo kasama sa tatlong persona na bumubuo ng Isa. isang Diyos. O- Hindi. Kahit anong sagot nila o argumento nila, papunta sa dilema. Oo. Hindi, walang absolute truth. Yan ang sinasabi ho namin. Kumbaga masasabi natin kahit relative truth, Na- wala Wala. sa talatang ito. Anyway, siguro, doon tayo sa isang... Oo, ngayon, dako naman tayo. Isa pa sa mga talatang ginagamit nila para patunayan na si Kristo, tekaan niya ay Diyos. Una-una sa lahat, wag muna natin sagutin yung John 1:14 kung maaari ba ang Diyos ay magkatawang tao. Isa sa mga ginagamit nila para sabihin na si Kristo ay Diyos, ginagamit nila yung talata yung sa Hebreo 1:8. Siguro ito alam naman to ng ating mga kaibigan, yung saling ito. Sabi dito sa 8, ngayon basahin muna natin yung 6, no? Subalit, sa 8, subalit tungkol sa anak ay ito ang sinabi ng Diyos. Yan ba yung argument na... Kasi tatlong argument ang ating paksa ngayon. Oo, nandito rin tayo sa creatorship din. Okay. Ang iyong trono o Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Ang setro ng iyong kaharian ay setro ng kabanalan. Kabanalan ng iyong nais at namumuhi ka sa kasamaan. Kaya naman, hinirang ka ng Diyos ng iyong Diyos at binigyan kanya ng kagalakan higit sa ibinigay sa iyong mga kasamahan. Tama. Wika pa ng Diyos, Panginoon, ikaw ang nagladlad ng saligan ng lupa sa pasimula at ang kamay mo ang lumalang ng kalangitan. Ito yung ginagamit nila para patunayan na sinasabi nila yung anak naglikha. At kung sino yung nagpatotoo na yung Diyos na nagsasabi. Ngayon, Brother Rashid, o Ka Rashid, ang ginamit nating salin ay salita ng buhay. Yes. Yung salin na to, salin to ng mga Katoliko. Ngayon, anong masasabi mo patungkol sa sentido na ito? Well, ganito yan, ano? Oo. Maraming beses na tayong nakatagpo ng ganyang argument sapagkat pinapatunayan daw na si Kristo ay Diyos sapagkat mismo ang Diyos daw ay tinawag siyang Diyos. Diyos din. At lumalang ng lahat ng Yes, bagay. mabasa natin sa Hebrew chapter 1, verse 8. Una, Oo. ito po ang masasabi natin. Yung sumulat po ng Hebreo, unknown author po yan. Yes. Tanging si Soriano na lang naririnig ko na ang may author daw niyan ay si Pablo. Mali. Kaya naisingit yan, dapat wala yan eh. Oo. Ayaw nga ni Martin Luther to eh. Yung mga ibang mga ngarali ng evangelical na nagsasabi oo. din. Oo, si Pablo daw ang author. Inanimous na po ang Bible scholar na hindi po si Pablo ang may akda ng Hebreo. Oo. Hindi ng paksa natin, pero pag meron pong nagtanong sa atin, ibibigay po natin. Saka ang ating pangalawa, ang evidence. sagot natin sa aklat ng Hebreo, maliban yan, debatable to. Tama. Dahil may nagsasabi ng author daw, si Pablo, may nagsasabi din naman na si Juan. Yes. Ayun, may mababasa tayo diyang referensya.
Oo. may mga referensya tayo. Pang-surprise na natin yan. Yes, So, pero yan. ang gumawa niyan ay talagang isang marunong sa Greek Oo. grammar na kakaiba naman sa Greek ni Pablo. Oo. Yan ang masasabi natin. Ano po ang masasabi? Yung sumulat ng Hebrew, nilikot niya yung nakalagay sa awit, 45 eh. Mm-mm. Diyan galing yan eh. Kaya, ang sabi dito,